So yun, good afternoon guys, no? Welcome back dito sa aking YouTube channel, Admin Bob Moto Engineer. So itong video na i-share ko sa inyo doon sa mga magre-renew ng kanilang mga PCO accreditation or yung Pollution Control Officer accreditation kay DNR. Kung kayo magre-renew tapos nagkataon yung account nyo ay nasa luma pang site nila or yung lumang portal nila, kanina na-verify ko lang na tumawag ako sa DNR office na yung luma natin wala na siya. So kailangan natin ulit mag-register sa PCO account ng under pco.emb.gov.ph. So kanina kasi nasimulan ko na yung pag-register. So ang ginawa ko na, so nag-sign up ako doon sa portal. Kung nakalimut, kasi kahit anong gawin natin na sabihin natin alam natin yung dating account pero magugulat tayo bakit ayaw lumabas. So iisipin natin nakalimutan ko na ata, parang gano'n. So yun nangyari sa akin mga ilang linggo. So nung tumawag ako to verify para magpatulong din sa DNR, so sabi nila, sir, wala na yung yung lumang account mo. So mag-sign up ka ng bagong account mo, tapos doon ka magsimula. So ang ginawa ko, so nag-sign up ako kanina sa portal. Then pag sign up ko, yung email address ng company ang nilagay ko plus yung password. So nag-notify siya doon sa email address na nilagay natin, at doon kailangan i-activate natin yung account natin. So pag activate ng account natin, ito na yung lalabas. So ayan na yung bagong niyang portal. So yan na yung bagong account. So makikita na dyan. So kanina blanco yan. So nagsimula na akong mag-edit, mag-update ng aking profile. So nag-click ako dito sa profile. So nag-edit na ako dito. Hindi ko na lang masyadong tatagalan, may confidential. Then nagsisimula na akong maglagay ng aking mga iba pang dokumento. So nandito na ako sa paglalagay ng aking college education attainment. So diyan muna ako magsisimula mag-update ng aking mga profile. So once na malagay natin yung ating degree, so lalagay ko lang yung aking address, Manila na lang to, kung saan ako graduate, Nagtahan. So on the spot ko pinapakita sa inyo kung paano mag-fill up doon sa bagong account na sinabi na taga DNR office. Then save ko, click natin yung save. So hindi ko pala yata nalagay ang ating diploma. So lalagay ko yung aking diploma. Ayun. So diploma. Then save natin siya. Yan. So na-save na siya successfully. Then punta naman tayo nandito na siya. Punta naman tayo sa work experience. So diyan lagay na din work experience nyo. Then yung PCO trainings mamaya. So pakita ulit to. So yun guys, no. So let's continue the renewal application of ating PCO accreditation sa DNR. So ito yung bagong portal again ng PCO account. So nakapag-register na tayo. So ngayon papasok ka tayo doon sa renewal. So para sa renewal, i-click natin tong new application. So na-click ko siya, then ito yung lumabas. So click natin yung yes. So
So, ang sinasabi dito, do you have existing certificate of registration? If you have an existing SOA that is not registered in this system, click yes. So, hindi tayo nakapag-register dito. So, click natin yung yes. So, hintayin natin yung loading. Then, so, dito na tayo papasok sa kanya mga profile. So, region. So, pasok tayo sa NCR. Then, select natin name of establishment. Dito muna tayo sa name of establishment. So, hanapin natin yung establishment ko. So, ito. Then, pasok tayo sa nature of business. So, residential. Yung residential naman, accreditation. So, B. Position. So, ano yung position natin sa trabaho? Property manager. Then telephone number 17 and current number of years in position. Then add certificate of accreditation. So, lagay na natin yung ating PC accreditation. So, lagay natin yung ating PCO accreditation. PCO ko number. So, na-upload na natin yung ating accreditation. So, yung PCO. So, a number. So, 2021 does NCR does 14088 does PCOA does OBS. So, ilagay niyo yan. Then, date approved. October. So, yung date approved nung aking ano October 5, 2021. Date expired October 5, 2024. So, duly assigned. Next, PCO. So, ito yung ating
Scan kanina, so notification letter. Then next, full-time, certificate of full-time. Then, notarized affidavit of joint undertaking. Sir, may binigay daw po si Ma'am Geraldine sa inyo ng price list ng mga movies. Nasa Viber pa, hindi ko pa napiprint. Okay po, sir. Balikan ko na lang po, sir. May ginagawa pa ako saglit lang. Sige, thank you po. So, yun. So, pag na-upload na natin yung mga yan, yung mga kailangan ni PCO sa renewal. So, ulitin ko yung ating mga details dito sa taas, yung region, nature of business, PCO employment status, name of establishment, category based on your accreditation, position, at yung mga supporting docs like yung ating existing accreditation ng ating PCO, yung ating duly assigned appointment or designation of the PCO, certificate of employment full-time, and yung notarized affidavit joint undertaking. So yan, pag nasubmitan natin lahat yan, click lang natin yung application. So wait lang natin siya. Drawer website, okay. So meron nakalagay ito, the website field is required. So kailangan natin lagyan to. So paano yan? So wala naman tayo niyan. So I think lagyan na lang tayo kahit wala. HTTP colon then then submit application. So nakalagay dito, successfully submitted yung ating renewal ng ating accreditation. So this rate, sabi. So yun na. So yung ating accreditation para sa renewal ng ating Pollution Control Officer, nandito na siya sa application form at forwarded na siya doon sa pangalan sa DNR at renewal submitted. So yun guys, so hihintayin na lang natin yung magiging result ng ating accreditation na renewal ng ating accreditation para sa PCO. Hopefully mag-grant ito. So nagsubmit naman natin lahat ng documents na kailangan. So I think sa nakikita ko madali, napaka-easy mag-submit, mag-renew ng ating application. So doon kasi sa isang nabigay sa akin ng mga requirements, madami. Pero dito sa new online system nila, yun lang, madali mai-provide. Para sa atin napaka-advantage nung yung gantong system. Ang ganding nung ginawa nila, madali makapag-renew. So mabigay lang natin lahat ng mga kailangan dokumento.
So, I think mag-grant ng ating renewal. So, doon lang ako nag-aalala, doon sa may website, since wala namang website ang aming kami dito sa condo. So, siguro formality, naglagay lang ako. So, baka pwede naman yun kasi siguro naman maintindihan naman nila na hindi naman lahat ng establishment mayroong mga website. So, yun lang. So, doon sa mga mag-renew ng inyong mga accreditation as Pollution Control Officer sa DNR. So, kung sa tingin nyo nakalimutan nyo yung inyong portal account, pwede kayo magtanong, mag-email sa support ng DNR para matulungan kayo kasi ganun din ang ginawa ko. So, ibig sabihin yung lumang account ko parang hindi yata nila makita kasi may bago ng account. So, doon ako submit, nag-verify ng aking para ma-retrieve yung aking yung at least yung pangalan man lang ng aming establishment. Then nakapag-create na ako ng new password, and then ito nakapag-create na ako ng aking PCO account at nakapag-renew na rin tayo on or before October 5, 2024 kasi yun ang aking deadline ng aking accreditation para sa renewal ng PCO. Ayun guys, babalikan ulit natin yung aking application para sa renewal ng PCO accreditation ko. So makikita ngayon dito doon sa status niya, before yan submitted siya nung 2 days ago. Ngayon ongoing na siya, meaning meron na kasi tayong na-receive na notification from the EMB na forwarded na siya doon sa isa sa mga officer ng taga DNR. So bubuksan natin yung laman ng ating details para makita kung ano yung nakalagay sa mga comment or kung meron man. So loading siya. So ayun, so makikita dito application type is renewal, so ongoing status. Then sinasabi dito forwarded na siya sa isang mga officer ng taga DNR and pinapa-evaluate na siya ng isa rin sa mga taga DNR officer. So yun guys, so babalikan na lang ulit natin to kung sakaling ready na for payment yung ating application or meron pa silang mga hihingin pang mga dokumento sa atin. So yun guys, so update ulit ako kung meron ng update doon or progress sa ating application form. Thank you. So update lang guys, doon sa ating renewal ng ating PCO accreditation. So merong one na sa inbox. So ito titingnan natin kung ano laman nito kasi doon sa email na na-receive ko may comment daw eh. So check natin kung ano yung nilalaman nung inbox na to. So hindi ko alam masyadong pinapakita yung mga ibang details. So ang sinasabi dito, submit to evaluator. So na-submit na siya sa evaluator. So sila yung magko-comment. So hindi naman tayo. So tingnan din natin muna yun nandoon sa email. Ayun, so meron na ditong mga nakalagay. So ang sabi din sa email ng DNR, please attach 2x2 clear with white background. So then receiving copies of SMR, CMR. So ito na yung mga requirements na kailangan natin ma-submit para sa pag-submit ng renewal. So receiving copies of SMR at least
3 years or for the past 3 years. Then copies, permits, clearance certificates issued by the EMB. So yung CNC or ECC, discharge permit, notarized yung affidavit of commitment. So actually yan, prepared ko na yan. So number 5, copy of NOB received by the establishment. If kung meron, since wala naman, so wala tayo attach niyan. Tapos number 6, to add other requirements, go to your personal profile. So yun. So yun guys, so kailangan natin i-comply na itong mga requirements na sinabi dito sa atin ng DNR officer. So yun, yung ating 2x2 picture, yung ating SMR, CMR for the past 3 years, copy of permits, clearances and certificates, CNC or ECC. Kung naka CNC kayo, CNC lang. Kung naka ECC kayo, ECC lang. Then discharge permit ng ating water, permit to operate ng ating genset, then notarize ang affidavit, copy of NOB kung meron, kung wala hindi nakasama yan. So yun. Then guys, so susunod i-update ulit kayo kung ano yung susunod na magiging comment ulit ng taga DNR once na may submit ko itong mga requirements na pinapakomply nila sa atin. Yun lang ulit guys, thank you. So yun guys, no, ito yung continuation ng ating renewal application ng ating pollution control officer soon sa website ni DNR. So ngayon, actually tumawag ako kanina lang, ngayon is December 2, 2024. Tumawag na ako kanina lang sa number nila to follow up yung ating application, since na medyo baka sobrang busy nila, hindi kagad nakikita yung mga other requirements na hiningi sa atin. So kaya na nakakausap ko na yung taga DNR at nabigay natin yung ating application ID. So note lang doon sa mga magpa-follow up through phone, make sure yung application ID nyo ay kabisado nyo, kasi yun yung unang hihingin sa inyo, kung ano yung application ID number. Then follow na rin yung inyong establishment name. So nung sabi ko ng ating application ID number, tinignan nila. Then ito na yung isa sa magandang balita, mapakita ko sa inyo. Under for payment na yung ating nalagay, you may now pay the application form EMB cashier or land bank, yung ating application form. So ito yung mga option. If you're going to pay through EMB and Share Cashier, do not forget to print your order of payment under application details. So mamaya papakita ko sa inyo kung nasaan yan doon sa portal ng website, or kung through land bank, yun dun sa BIS portal nila. So tayo ngayon doon sa EMB portal. So sa application, click natin yan. Then sa inbox, so loading lang siya. So pag may naka red dyan, ibig sabihin mayroong comment or may notification si DNR sa atin. Then punta tayo sa establishment ID. Then redirect, click natin to. So mapapansin nyo, ayun na, sa application status, before nakalagay ongoing, ngayon nakalagay na is evaluated. So evaluated na siya. Then sabi, punta tayo doon sa application detail, sa order of payment. So click natin itong order of payment.
Then, dun sa order of payment, so actually, mabayaran lang natin is 500 pesos. So, description, certificate of accreditation. Type, renewal. So, punta tayo sa order of payment. Print order of payment. So, ito, print of order of payment. Then, ito na yung order of payment. Sorry ha, hindi ko masyadong tinututok. So, yun guys, so itong order of payment, so ito yung papakita natin doon sa cashier sa DNR. Actually, ako ang ginagawa ko ay ako magbayad sa bank or ano, kasi mas gusto kong personal na nagpupunta sa office ng ating mga binabayaran, like halimbawa kay DNR ko LLDA. So para kung may mga question tayo, makakapagtanong na rin tayo direct doon sa concern department nila. So para hindi nasasayang yung oras din natin, at the same time, siyempre gusto rin natin updated tayo sa lahat ng ating mga kino-comply sa building. Yun, good morning guys. So ngayon update ko kayo doon sa ating renewal na accreditation. So kahapon bumalik ulit tayo sa DNR office para magbayad ng ating PCO accreditation. So after nung magbayad tayo, so ngayon i-upload natin siya kasi ang sabi dito sa instruction nila, so sabi now, you may now pay the application through EMB cashier or sa land bank. So ang ginawa ko, nagbayad tayo doon mismo sa cashier ng EMB sa may DNR office. Then, if you're going to pay through EMB cashier, so do not forget to print the order of payment. So, kailangan pa magbabayad kayo ng PCO accreditation nyo, dalhin nyo yung print out na order of payment. Okay? Doon siya makikita sa application details. Then, after ng payment, upload the official receipt. In the official receipt portion of your application by clicking application details. Then once na ma-click nyo na yon, update yung application, then go back to the panel yung submit to evaluator. So kanina ang ginawa natin guys, so dito sa application details, ito yung makikita nyo dito yung official receipt. So in-upload natin dyan yung official receipt natin. So kanina dito kasi sa portion na to, hindi ko lang kagad na videohan, meron ditong nakalagay na update renewal details. So click natin yung update renewal details. So kaya nag-generate na dito na naka-save na siya dito sa portion na to. So kanina uploaded lang siya, ngayon naka-save na siya dito. So ngayon after nyan, so sabi dun sa i-click natin yung submit to evaluator. So na-click na rin natin yung kanina dito sa taas. So ngayon hihintayin na natin guys yung ating PCO accreditation na 3 years ulit. So dyan ngayon sa application natin makikita 0, ibig sabihin wala na tayong pending na kailangan i-submit sa kanila. So yun guys, no, hanggang sa ma-release yung ating PCO accreditation, i-update ko kayo. So para may guide din kayo kung paano mula sa simula hanggang sa matapos ang pag-renew ng PCO accreditation. So yun guys, so kita-kits sa susunod na update natin. Thank you. So yun ulit guys, no. So kanina nag-upload tayo nung official receipt natin na binayaran doon sa DNR office para sa renewal ng accreditation ng PCO. Ngayon, after 43 minutes,
nag-response si DNR, yung ating evaluator, doon sa ating huling in-upload na document. So ang sabi ngayon, yung ating PC accreditation ay meron ng drop of certificate recognition for the PCO. So meaning nag-grant yung ating application for the renewal ng ating PCO. So ang sasabi dito, pakita ko lang ulit, the PCO renewal requirements are complete, hence the applicant is recommended to granted accreditation category B. So yun guys, so na renew na natin yung ating PC accreditation. So hintayin ko na lang, I think yung isasend nila sa atin na certificate, no, para ma-print natin. So yun guys, so I think dito pwede nang magtapos yung ating video sa ating renewal ng PCO, since na from the step 1 up to mag-grant yung ating PC accreditation na cover naman natin. So yun guys, so kung meron kayong tanong dito sa pag-renew ng PC accreditation kay DNR, so mag-comment lang sa ating comment section, and thank you din sa aking mga subscribers po, and ingat tayong lahat. Salamat.